Itong dalawang perfumes na i-compare ko today, ang tamis nila both. Hi guys, bago ko umpisahan tong review, i-share ko lang sa inyo yung makeup na ginamit ko. Yung nasa lips ko, ginawa kong lipstick itong Rimmel London na lasting finish Tiramisu 725. Nilagay ko siya all over my lip. And yung parang gloss na ginamit ko is itong Maracuja Juicy Lip Plump. So, kaka-review ko lang nitong Acrobake na Eau de Parfum. Ilalagay ko dito yung link nung review ko nitong pabango na to. And ngayon, lumabas itong DNG na Devotion. And iisa lang yung nose behind this or yung sabihin na nating gumawa nitong dalawang pabango na to. So, let's compare. Meron akong notes dito para hindi ako malito guys. Una ko munang i-mention, kahit saglit lang, itong Acrobake. So, sabi ko nga, na-review ko na to, no? Today, yung review na to is yung experience ko in comparison dito kay Devotion kasi baka may iba akong sabihin na nating maging description nitong Acrobake because inaamoy ko siya katabi nitong Devotion. I hope na intindihan nyo yun guys, no? Parang iba kasi siya sabihin na natin pag siya lang eh. Alam nyo yun, wala kang naiisip na ibang amoy to compare with. Sana hindi kayo naguguluhan guys. So sa initial na spray, amoy baked goods sa initial na blast na may powdered sugar tapos after ilang seconds lalabas yung lemony na parang lemon candy. Ang sharp ng lemon pero matamis. Parang Halls almost na lemon flavor pero may powdered sugar siya. Dito sa notes ko nakalagay na sweet siya pero fresh nung inispray ko siya sa skin. Pero while smelling itong bottle na hawak ko, ang naaamoy ko sa kanya sweet, boozy, thick, syrupy. So, ang weird kasi yung lemon na note, mas labas siya sa skin. Sa husband ko, amoy pagkain talaga siya. Agad-agad, pagka-spray, amoy cake or cookie na lemony na masinamon daw na mabuzi. Now, dito naman tayo sa Devotion. Actually, nagulat ako dito. So, basahin ko yung notes ko guys ha. So, sa initial spray, amoy lemon candy din siya na matamis. Pero yung matamis sa kanya, hindi parang powdered sugar. Tama ba yung parang pagkakasabi ko dito sa Acro, no? Sa kanya, amoy tunaw na white sugar yung sweetness niya. Medyo nakakahilo siya ng konti. Tapos yung tamis niya, parang lalanggamin ka. After 1 minute, amoy Lush Store na siya. Alam niyo yung pag dumaan kayo sa Lush Store, nabubulol ako, Lush Store, tapos halo-halo yung naaamoy ninyo na pabango. Parang ganun. Ganun yung dating niya. Tapos, talagang prominent yung pagka-powdery niya. Pinaamoy ko sila both sa husband ko and mas gusto niya yung Acrobake. Amoy halaman daw itong Devotion and true enough, after few minutes pa, may naaamoy na akong floral or halaman na medyo mapait. Pero gusto ko na siya at this stage. Actually, yung kasama din namin sa bahay, pinaamoy ko sa kanya yung skin ko nung inispray ko tong Devotion. Naamoy din niya yung parang mapait na halaman. Alam niyo yun, hindi ko masabi kung ano eh, basta may pagkamapait sa kanya. Ang weird kasi nga, nung lumabas yung note na yon, gusto ko na siya. Mas gusto ko yung Devotion. Medyo lumakas na din yung lemon niya na matamis pa din, tapos may floral na note. Pero ang yummy na niya at this point, pag lumabas na yung mga notes na yon. Actually, habang nasa skin ko silang dalawa, ang ganda ng halo nilang dalawa. So kasi inispray ko sa isang arm yung Acrobake, tapos inispray ko naman sa kabila yung itong Devotion. So parang habang gumagalaw ako, tag isang spray lang each guys ang lakas nila. Habang gumagalaw ako, yung combination nilang dalawa, ang ganda. So I might layer this in the future, pero sobrang lakas nun pagka nangyari yun, no? So pagdating sa dry down, halos magkaamoy na sila except amoy ko yung floral na note ni Devotion. And also, mas powdery talaga siya. Maraming nagsasabi sa mga ibang reviews habang binabasa ko, talagang lagi nilang binabanggit na ang powdery ni Devotion, na some people parang napuput off sila kasi it's too powdery for them. Pero kung hindi masela ng ilong mo, and also depende din sa body chemistry, halos parang parehas lang sila sa dry down. Parehas silang gourmand kasi nga amoy pagkain sila, no? Pero mas amoy perfumey si Devotion. Mas amoy pagkain talaga si Acrobake. Eto, pag lumabas na yung parang, mas lumakas na yung parang floral na note. Para na siyang sweet floral gourmand na pabango. Parang ganon. Mas perfumey talaga siya. Now na napagtabi ko na sila, mas gusto ko actually now si Devotion sa dry down. Akala ko, nung hindi ko pa sila napagtatabi, sa isip ko pa lang nga na, hindi, mananalo si Acrobake. Mas gusto ko si Acrobake.
Pero actually, nagulat ako. Mas nagustuhan ko si Devotion. And nung wini-wear test ko sila, kasi meron na akong bottle nitong Acrobake And separate ko siyang, syempre, na wear test. Etong si Devotion, nung dumating din siya, separate ko din siyang na-test. Hindi ko siya talaga masyadong gusto. Alam niyo yon, parang sabi ko, hindi, mas maganda pa rin yung Acrobake. Paulit-ulit na ako guys, no? Pero ngayon napagtabi ko na sila. And nakita ko yung difference nila sa dry down. Or siguro kasi nakakailang test na ako sa kanilang dalawa. Mas na-appreciate ko si Devotion. Ang smoky masyado ni Acrobake and maganda kasi yung pagka-lemony ni Acrobake. As in, sa unang spray, mas lamang talaga yung pagka-lemony ni Acrobake. Ito namang si Devotion. Mas feminine naman siya. Medyo nakakahilo lang siya after few minutes from the initial spray kasi sabi ko nga parang amoy Lush na store. Pero hindi naman magtatagal yon. Siguro mga 5 to 10 minutes lang siyang ganon and then gaganda na siya. These two perfumes, maganda na matest muna siya sa skin bago nyo bilhin. May Devotion na tayo sa mga D&G na stores dito sa Philippines. Pero yung Acrobake, wala pa. Now, curious na ako sa Surgeoff na Lira kasi nako-compare siya kay Bake. Naunang lumabas yon si Lira kasi matagal ko na siyang nakikita. Kung hindi ako nagkakamali, guys, i-correct nyo ako. Gusto ko ngayong makita kung sino sa kanila yung mas magugustuhan ko. Kasi as of now, natalo ni Devotion, D&G Devotion, si Acrobake. Gusto ko pa rin naman to. Siguro, kasi ang lakas nilang dalawa eh. Parang as of the moment, gusto ko sila sa malamig lang na weather. Siguro mas malamig pa talaga na weather kung magagamit si Acrobake. Iniisip natin ang malamig na weather natin is December. Actually, ang pinakamalamig natin na weather, 'di ba? Parang mga February pa. Parang mga ganon or last week ng January, dun nagpipik yung parang mas malamig pa na weather natin, no? So baka dun ko siya gamitin or syempre pagka nagbabakasyon ako abroad na nag-i-snow or malamig na malamig talaga. But of course, pwede nyo naman itong gamitin pa rin sa weather natin sa Philippines. Control lang yung spray. Kung babae kayo and gusto ninyo ng parang floral, powdery, sweet gourmand, ang feminine nitong D&G na Devotion. Now I know. May natutunan ako and I hope may natutunan din kayo. Di ba ang hirap minsang magdesisyon or mag-judge sa pabango based on parang each bottle individually na parang experience sa kanila. Iba talaga pag pinagtabi nyo eh. Di ba guys? Agree ba kayo? Mag-comment nga kayo below. Naamoy nyo na ba sila? And actually, itong D&G kasi dahil nasa Philippines na, naamoy nyo na ba to? Nagustuhan nyo ba? I recommend balik-balikan nyo siya. Kasi ako, yung first, second na test ko sa kanya, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero ngayon, na-appreciate ko na siya. So, ayan na guys. Sana may natutunan kayo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!